Hello mga kananay! Welcome na naman sa panibagong araw bilang isang nanay ni Bilog. So ito na nga yung araw kung kailan nagkaroon ng sakit si Bilog. Around 3 AM ng May 31, maaga kaming nagising ni Bilog dyan. And then, kung napapansin nyo din, puyat na puyat ako. Tapos, buhol-buhol na yung buhok ko. At saka, sinusubukan ko siyang patulugon ulit nung mga time na yan. Syempre, maaga pa, 3 AM pa lang. Tapos, tulog naman siya. Kaso, syempre, hindi naman katulad ng ibang baby na kapag pinahiga mo is tulog na agad. Pero, si Shan talaga, si Bilog, pag nilapag mo siya, hindi siya agad-agad tulog. So, bali, mga around 5 AM, lumabas na kami ng kwarto. Doon ko na lang siya pinatulog sa sala. Tapos, umalis yung binan ko para bumili ng ilulutong pang-almusal. And then, mga around 6 AM, napansin ko kay Bilog na parang may kakaiba na mainit yung binti niya, tsaka yung sa kamay niya, tsaka syempre sa forehead niya. So, kinuha ko yung body temperature sa kwarto para i-check kung may lagnat pa talaga o may sinat. So, pagka-check ko, yun, lumabas nga, 37.4 yung temperature niya. So, chinek ko baka init lang ng katawan yun, baka normal lang yun sa baby. Pero, sabi ko, i-observe ko na lang. Chinek ko yung sa kusina, may dinouble check ako dyan. Tapos, pagkapunta ko ng kusina, bigla siyang umiyak ng napakalakas sa sala. So, bumalik ako agad. Bakit? Bakit ka ba umiiyak? Sabi kong ganon. Kinagat ka ba ng lamok? Sabi ko, ganon. Kaso, parang masyado siyang mainit ulit. Parang mas dadagdagan yung init. So, dinouble check ko yung body temperature niya ulit. Naging 37.6 na. So, nung lumabas yung hipag ko, sabi ko, normal lang ba yun yung temperature ng baby na 37.6? Sabi niya, hindi na nga daw normal yun kasi mataas na. Pag 37, normal pa nga lang daw yun. Pero, in-observe ko pa siya mga around 7 AM. Doon ako hindi mapakali kasi pagka-check ng body temperature niya, mas tumaas, 37.8. So, bali parang pataas yung body temperature niya. Sabihan ko, papacheck up na siya. Sabi niya nga, oo, sige, mas maigi pa-check up niya na nga daw. Tapos, pagkadating namin sa pedya, chinek ko ulit yung body temperature niya, mas tumaas. So, parang 38 something na siya. 38.3. Ayan. So, nandun na. So, talagang hindi na ako mapakali dyan. So, sabi ng pedya, nung kami na yung susunod, sabi may nga daw, may yung sa pagtatae niya, nagtatae. So, yun daw yung cause kung bakit siya nilalagnat. Kaya, niresetahan kami ng gamot para sa pagtatae niya, sa lagnat, at syempre, para na rin sa kabag. Kung napapansin nyo, pagka uwi namin dyan, nakauwi na kami, ang hirap niyang painumin ng gamot, iyak na siya ng iyak. Kasi yung sa pagtatae, yung gamot niya yon masyadong malapot. So, hirap niyang lunukin, 'di ba? Kaya, ang hirap namin siyang painumin ng gamot. And then, umaga lang yun ha. Tapos nung bandang hapon, mas tumaas yung body temperature niya. Umabot na siya ng 39. Nakaba, takot, parang kang maiiyak, na parang gusto mo sabihin sa kanya na sana ako na lang yung nagkalagnat, parang ganun. Kulang na lang, parang gusto mong kunin yung lagnat na. So talagang hindi mo maintindihan yung nararamdaman ko nung mga time na yon. So, sabi ko sa biyanan ko, baka pwedeng i-confine na nga kasi hindi nga na normal yung body temperature niya. Umabot pa siya ng 39.3. So, talagang hindi na normal. Pero bago namin yun ginawa, tumawag muna kami sa pedya kung anong dapat gawin. Kung magbibigay sila ng advice na i-confine na nga. Pero talagang nasa isip na namin yun na talagang i-confine na. Syempre, bilang sa doktor niya, tinanong muna namin kung ano yung mga dapat na gawin. Pero ang sabi nga, hindi pa nga daw tumatalab yung gamot niya. So, try muna daw na punasan. Kaya, tinry namin siyang punasan. Pinunasan siya ng hipag ko. So, nung pagkapunas sa kanya, tinek namin yung body temperature niya after niyang punasan. Medyo bumaba, mga 38.8 yung body temperature. Medyo nawalan yung kaba ko na konti. So, sabi ng hipag ko, mga ilang oras, punasan ulit para at least mabukasan nga yung init ng katawan. Sinubukan ulit namin na punasan yung katawan niya. So, yun nga, medyo bumaba na naman ulit. So, umabot siya ng 38.3. Yan, pababa na siya ng pababa. So, sana
sana yun lang hinihiling ko na sana bumaba pa. So pagdating ng gabi, hindi pa rin normal talaga, tumataas pa rin siya. Pero hindi na siya umaabot ng 39. Nasa 38.8, 38.6 sa ganong body temperature. Pero syempre, hindi pa rin ako kampante. Baka kasi bigla pang tumaas. Yung ganon. Tapos, mini-maintain na lang namin yung gamot niya. So dito sa kwarto, kasama ko yung hipag ko. Syempre, wala yung asawa ko, nasa malayong lugar para magtrabaho. Siya yung mga oras yung gamot niya, yung sa lagnat, paracetamol every 4 hours. So, kailangan talagang gumising. Pero syempre, kailangan ko pa rin bantayan maigi yung anak ko. Hindi naman siya umiiyak ng mga gabing yon, pero syempre yung pag-aalala andun pa rin. So, kinabukasan, kailangan namin bumalik sa pedya. Pagkabalik namin doon, sabi ng pedya, hindi pa ba bumababa yung lagnat? Baka kailangan na natin talagang i-confine. Pero sabi ko, bumaba naman po yung lagnat niya. Kasi nung umaga ng time na yon, bago kami umalis, nasa 38.5 or 38.3. Nasa ganun na siya. So sabi, sige, i-maintain nyo na lang yung gamot. Pero talagang nagagambahala na kayo, tumawag kayo, mahiyang tumawag, sabi ka. So mabait yung tora na yon, yung sa pedya na gaano kay Bilog. Tapos, pagka-uwi namin, so yun, mini-maintain pa rin namin yung gamot na yun. Medyo bumaba na yung lagnat niya. Umabot na siya ng 37 something, 37.8, ganyan. So, medyo nawala na rin yung kaba ko ng konti. Di na rin ako ninenervyos kasi ninenervyos ako talaga nung mga time na yon. At saka, pagdating ng gabi, dumating din yung asawa ko. So, yun, maintain pa rin namin yung gamot. Salitan kaming dalawa. So, yung pagka-check ng body temperature, mabot naman na siya ng 37.1 tsaka 37.3. So, normal na siya. So, wala na siyang lagnat. Sinat-sinat na lang. So, kampante na ako, mga kananay. Napakahirap bilang isang nanay na makikita mo yung anak mo na nilalagnat, nahihirapan, namumunga yung mata, hindi iyak ng iyak, hindi mo maramdaman, ganon. So, mga kananay, mag-ingat-ingat po tayo sa mga sakit na ngayon, uso ba? May uso ang sipon, lagnat, ubo, tsaka pagtatae. Syempre, siguro sa panahon, ganon. So, talagang hindi ko in-expect na mararanasan ko yung ganito na napakaaga pa. No, ilang months pa lang si Bilog, naranasan ko na siya agad. So, ingat-ingat na lang mga kananay. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa panunood. At salamat din sa mga advice, yung ibang mga kananay na nagchat-chat sa akin. So, hanggang dito na lang mga kananay. Salamat!